Hello mga kainday at mga kaate. So ngayon po mga kaate, wala po si amo ngayon. At tayo po ay magluluto po tayo ng gulay. So mga kaate, ngayon ko lang nabuksan po yung isda na iniuwi ko galing sa Pinas. Ito po yung tawag namin dito, ang tawag namin po dito sa amin sa Cagayan is tawag namin mori. Ito po guys, mga kate, prinito ko nun bago ako umuwi. Bumalik dito sa Hong Kong. Ngayon ko lang po na buksan kasi baka ayaw ni amo ko yung amoy pag ako'y nagluluto. So ang ginawa ko po guys mga kaate, wala si amo ko ngayon. Hindi po sila nag-lunch dito sa amin sa bahay. So ngayon ito na po ang pagkakataon na na magluto ako ng uulamin ko. Baka mamayang gabi hindi naman ako makapagluto mga kaate. Tapos kanina, pasensya na po kayo, malit lang po kasi hindi malawak ang kusina ko. Tapos po mga kaate, pumunta ako saglit nung naihatid ko na yung mga alaga ko dun sa baba. Dumalik ko ako sa palengke. Ito, kumuha ako ng alukbati at saka bunga ng saluyot. So ito na po ang gugulayin ko ngayon. Ngayon po nga mga kate, ako'y gutom na. Ang kaso nga lang gusto kong mag-ulam po nito. So habang wala po sila amo ay magluluto po ako. Kasi ayaw pa nila yung amoy ng amoy bagoong. So ang ginawa ko, patis na lang po. Patis ang gagamitin ko kasi ayaw po nila yung amoy ng bagoong. Hindi ko alam kung gusto pa nila yan. So sabi namin kung babae po mga kaate, So ayan, nagkayat po ako ng sibuyas. Lalagyan ko po siya ng sibuyas itong lulutuin ko. Tapos isasahog ko po ito. Tapos uulamin ko. Meron pa dyan dalawang balot po ito, pero itong ilang pirasong ilalagay ko kaya. Para ako'y makakain din po ng galing sa atin. Mahal po ito sa amin. Sa Cagayan, sa Pilipinas. Mahal po ito. Ang benta po nila ito, yung mga anak ko, 350 daw per kilo. Pero yung mga iba naman, 500 daw. So, ayan po. Magmukbang na ako mamaya ng ng ulam. So 2, 4. So ako ng 5 piraso. Tapos ito babalutin ko na po mga kaate. At ibalik ko ulit sa sa ref. So palitan ko na lang po mamaya mga kaate yung yung balot niyan. Kasi sobrang mantika. Sobra po ang mantika. Nasaan na kaya yung plastic kanina? Ay, wag na po. Lalagay ko na lang dito sa sa plastic. So, ayan mga kaate. At makapagluto tayo ng ulam. At lalagyan ko po ito. Kasi ayaw po nila yung amoy. So, ngayon sasamantalin ko na ngayon mga kaate. So, ayan. At anuhin ko na itong alukbati. Lalagyan ko lang po siya ng kunting bunga ng saluyot para okra. Saluyot sa amin sa Ilocano. Pero ang Tagalog nito po ay okra. Ganito na lang po ang para mayroon po tayong uulamin mga kaate. So, siya nga pala po bago ko makakalimutan po, ay magandang tanghali po sa atin lahat. Hapon na po, manong oras na ba? Mag-aalauna pasado na po. Ngayon pa lang ako magluto ng uulamin ko. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At gabayan po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos araw-araw. Ayan. Kanina po mga kaate, yung nandun sa may yung aling tindera, ang sabi 18 ang isang tumpok ay 2 tumpok. Ngayon nung ako'y nagbayad na, siningil naman
ng ano, yung ali ng $20. Inayaan ko na lang kung mga kainday at mga kaate. Dati ay, ano, ilan ba yung nakalagay doon na price? 22 pa lang nakalagay na price yung dalawang tumpok. Pero 20 ang hiningi niya sa akin. 2, 4, 6. Lalagay ko na po itong okra para mas madali. At mamaya, pagkatapos akong kumain ng lunch, ko ay pasado 1:00 na mga kaate at mga kainday. Tayo po ay patuloy ang hindi po kasi ako nagplantya kanina kasi andito yung mga alaga ko. Kung maaari lang po sana yung mga amo ko pag nandito po yung mga bata, ayaw pa ako ni amo na ano na paanuhin patrabahuin magplantya. Ayan na po ganito pa yung ano mga alokbati dito sa Hong Kong. Nandun ako sa Pinas nung ako'y nagbakasyon. Nako, ito na po ang inaano ko sa sa bahay. Buti na lang yung alokbati dun sa harap ng bahay ay hindi naman po naubusan po ng talbos. Tinalbos ko ngayong araw na to, sa susunod na araw, isang araw lang po yung pagitan, tatalbusin ko na naman yung sabi ng isa kong anak, pag madami daw yung talbos ng alokbati dun sa bahay, ano daw, kinukuha at ibinebenta. Pero nung nandun ako sa bahay, wala nang may benta. Ganyan lang pong kalalaki, kukuhanin ko na kaagad. Wala silang masabi. Hindi na sila makapagreklamo dahil alam naman nila na ano. Tapos lagyan po ng dahon po ng malunggay. Wala naman kasing dahon ng malunggay dito. Gusto ko sanang itanim to, ang kaso nga lang maano siya. Lutuin ko na po lahat tong alokbati. Magkano lang naman tong na pag naluto na, kakaunti na lang. Saka lang naman po ako makapagluto ng gusto kong ulamin dito sa bahay pag wala po sila, mga amo ko. Pero nako, pag nandito po sila, kung hindi ako makapagluto talaga, yan. So, tugasan ko na lang po yung alokbati. Tugasan ko na lang po. Masyadong malalak po kasi ang kusina namin. Sobra. Baliktad pala po yung sinabi ko na malawak. Sobrang sikip. So, ayan na po. Wow.
Mumukbang ko na po ito. Ay, nadurog na yung isda. Ganyan na lang para ano, hindi na madurog-durog yung isda. Konting ano na lang. Yan na po mga kaatit, mga kainday. Naluto na po ang aking ulam. So, mag-start na, magkakain na po tayo na ng lunch. Ayan po mga kaate. So, let eats na po tayo. Ito lang po ang kanin ko po. Kasi marami yung gulay. So, magmumukbang na lang po tayo ng ano, kakain po tayo ng maraming ano, ng ulam. Konti lang po ang ano, yung rice ko. So, bago tayo kakain. So, ito ngayon. So, tara na guys, kain na tayo ng pang lunch. Ito na nung oras na po mga kainday, mga kaate, 2:00 na. So, kakain lang. Ano lang po ako ng konting rice kasi marami po itong gulay. At ako'y gutom na po mga ano. Nadurog na po yung ano, yung isda. Ganito po mga ano, mga katet, mga kainday, pag ano, sadyang meron kang gustong ulamin pag wala ang amo, ganito na lang po ang gagawin. Ganito po ang ginagawa ko pag wala sila amo, kung ganon. Kasi po mga kaate, pag makita nila kasi na ganito yung klaseng pagluto ng gulay, parang naano po sila, ay yung tawag nito. Tatanungin po kung anong klaseng ulam daw yung linuto ko. Ano daw klaseng pagkain. Matagal ko na po kasing ano, na hinihintay na akala ko po sila iaalis. Kasi noong dumating po sila, mga 3 days pa lang siguro nung sila bumalik. Kami bumalik, dahil ako rin bumalik. Nag-prepare siya mo kung babae ng mga gamit nilang pupunta ng Japan. Akala ko this week pupunta na sila. Sabi ko sa isip-isip ko ay makapagluto ako ng anong uulamin na gulay. Pero ano, hindi naman pala. Later daw sabi ni amo kong babae. Soon, sabi niya. Kanina sabi ni amo kong babae, hindi daw sila kakain dito ng lunch. Iniisip ko kung ano yung ano, lulutuin ko. Kasi pag wala po sila, always lang na ano, instant noodle lang linuluto ko. Sabi namin kung lalaki, bawal lagi akong kumakain ng instant noodle. Bawal sa akin. Pinagbabawal niya. Hindi daw ano, maganda sa katawan yung laging noodles daw. Kaya ito naisip ko maggulay.
Ano po, nadurog yung isda. Ay, mag-ano na lang ako, magkamay na lang. Kamayin ko na lang yung ano, yung ulamin kong isda kasi nadurog-durog, nahihalo yung ano, yung tinik na ihalo doon sa ano, sa gulay. Sa bagay, ako lang naman po ang kakain, di kamayin ko na lang. Halina po kayo, kakain na po tayo, kain-kain. Itong klaseng isda po, saka lang naman ito lalabas pag buwan ng buwan ng August. Dun sa amin sa Cagayan. Lalabas ito lang, saka lang po lalabas ng kung maaga yung ulan, mga July, August. Lalabas na itong mga isda na to. Kung sa amin sa Cagayan. Pero pag sa Ilocos naman po is ang mga buwan yata ng November, ito ay lalabas na rin sa kanila. Saka lang magkaroon ng isda na ganito pag buwan ng tawag nito, July, August. Nung nagkaroon po ng bagyo nung July, lumabas na po ito. So ayan, nag-ipon sila ng ng isda. Inipon po nila ito. Iwan ko lang po ngayon doon sa amin ngayon kasi meron na lumaki na naman ang ilog down sa amin. Iwan ko lang kung meron pa. Meron pa yung ganito. Meron pa silang mahuli. Noon lang po, nung ako nagbebenta lang po ako, nung nasa Pinas pa lang ako, is magbenta lang po kami ng 60 hanggang 80 ng per kilo nito. Pero ngayon na, ang mahal na. Sabi nga nila sa akin, ang mura lang daw yung pagbebenta ng anak ko. Yung mga anak ko kasi ang 350 lang yata ang per kilo. Yung malalaki, kasi meron siyang size ni puto. Yung mga lalaki yata, naibenta lang yata ng 350. Tapos yung maliliit, naibenta daw yata ng 300 per kilo.
Busin ko na lang po yung ano, kanin ko muna. Ang hirap kasi yung ano, yung tinik may halo sa ano, sa kanin. Medyo nahihirapan na kasi ako mga kainday at mga kaate na ano, nagngunguya kasi ano, wala na po to akong ngipin dito. Dito, at saka baba taas, di kabilaan. Tapos yung ngipin ko naman po sa ano, sa harap. Nung ako'y ewan ko lang po kung ano yung nakain ko. Biglang bumigay itong ano, isang ngipin ko dito oh. Ito. Kaya medyo nagkahiwalay. Na ano yan, kaya ingat na ingat po ako mga kaatit mga kainday na ano na ikagat yung ngipin ko nito. Kasi baka ano siya, maputol. Hindi ko kasi pinabunot nung ako'y umuwi dahil hindi naman daw pwedeng ano, hindi ano daw. Sabi nila na pag mayroon daw akong ipabunot na ngipin, hindi ko daw mahintay yung ano, yung 2 weeks yung ngipin pag ako'y magpapangipin. Gusto ko na sanang ano, magpaano ng ngipin, ang kaso nga lang siyempre kahit may ngipin na dito sa magkabilan kung ito naman kasi po yung sa harap ko yung ano, yung may ano na sa gusto ko ng ano, yung pare-parehas lahat. So sabi nga nila sa akin, sa ano na lang daw, ipaano ko yung ngipin ko pag ako'y talagang sadyang ako'y uuwi na. Yan, daanin ko na lang po mga katat mga kainday na ano, kainin yung alokbati kasi ano siya. Meron po kasi yung tinik ng isda. Ayan po mga kainday at mga katit, binibilisan ko na lang pong kumain kasi ano na, baka mamaya tatawag na naman si amo kong babae na pipick upin ko yung mga bata sa ano, sa baba.
Napakahirap po mga ka-ate at mga ka-inday yung ano, yung nag-aapura po kayong nag-aapurang kumain. Minsan pa nga hindi na nga ako kumakain, basta lalong-lalo na kapag sinama ako ni amo kong babae, hindi niya sasabihin yung maaga. Saka na lang sasabihin pag ano, pwede ba na kumain ka na lang dyan sa bahay, tapos ganito, ganyan. Ang ginagawa ko na lang po mga katit, mga kainday, ano na, magtitimpla na lang po ako ng kapit, ikakain na lang ako ng biskwit. Yun na lang po ang ginagawa ko kung minsan. Kung minsan, ang ginagawa niyo sa amin, lalabas kami, ang kaso nga lang yung mga anak pakakainin pa muna dito sa bahay. Nandun lang kami sa tabi nila na ano, na nakaupo dun sa tabi nila na mga kasamahan niya ikakain. Kaya nga kung minsan sinasabi ko na kay amo kong babae, hindi na ako sasama. Di naman po siya ano, kung minsan hindi naman po siya madamot sa pagkain. Ang kaso nga lang siguro dahil mag-share sila ng mga kasama niya na kumain. Eh siyempre kami, kasama niya yung dalawa niyang anak, tapos ako ko nakatulong. Tapos yung mga kaibigan lang naman yung mga anak lang naman po kasi ang ano, ang sinasama, walang katulong. Eh, siyempre baka, tapos share po sila ng ano, share po lang ng pagkain. Kung hindi, minsan, kung sino yung gustong magbayad yung kinain, silang magbayad, ganon. Minsan siya amo kong babae. Kung si amo kong babae naman na ang magbayad ng pagkain namin lahat, yung ginagawa niya sa akin, papiliin niya na lang po ako ng ano, lalo na kung minsan may kasama din na katulong yung kaibigan. Eh, si amo kong babae, papiliin niya na lang ako yung gusto ko nang kainin. So, ayan po guys, simot. Simot na po talaga oh. Yung sabaw lang po yung ano, natira. Pati yung ano, yung rice. Ay, salamat sa Panginoon. Nasolve na rin ang ano, yung lunch ko. Tapos na rin. Masayan po mga kainday at mga kaate. Ay, salamat sa Diyos. Busog. Ayan po mga kainday at mga kaate. Tapos na. At salamat sa Diyos. Nabusog din. Kahit simpleng ulam lang yung kinain. Nabusog po tayo. So, ayan po mga kainday at mga kaate. Hanggang dito na lang po ang ating video. So, shout out po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong bye-bye. God kayo lagi ng ating Panginoon.
So, ingat-ingat na lang po kayo mga ka-ate at mga ka-inday dyan. Bye-bye, bye-bye.